mga kababayan ko, ito po pinakamatindi. Abay, yung tatay ninyo, yung si Digong, yung nagapandol-pandol na sa Davao, napagkapandol-pandol na. Diba? Ito, may pasabog. Humalik na nga kay Xi Jinping tuluyan. Shoutout kay Ma'am Maite Baisa. Diba? Ganyan dapat. Praise the Father. Ito, tuloy natin. Pag-usapan natin ngayon dito to, mga kababayan ko. Paghalik ni Digong sa bansang China. Naku po, napakatindi. Ito rin ang mga balitang ito, mga kababayan ko. Ito. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Hindi lang ang mga barko ng China Coast Guard ang nambubuli sa mga Pinoy na mangingisda. Sa Recto Bank nakaranas din daw ng panghaharas ang ating mga kababayan mula sa mga mangingisdang Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ayan tandaan nyo to Tandaan nyo to ngayon mga kababayan ko. Narinig nyo mga kababayan ko, panghaharas ng China. Hindi na talaga nawala. Kung ang China, mga kababayan ko, nang haharas sa mga Pilipino, mga kababayan ko, anong ginagawa nung kasali sa Bow-Aw Forum? Mamaya malalaman nyo kung ano yung sinabi ko sa inyo. Si Digong umaten sa Bow-Aw Forum sa China. Siya ang kinatawan ng Pilipinas without the confirmation to our president. Ayan ang pinakamatindi dito. Pakinggan natin. Biyaya sa mga mangingisda ng Quezon, Palawan ang masaganang yamang dagat ng West Philippine Sea. Nitong Huwebes, pumalaot ang hindi bababa sa 30 bangka mula Quezon para maglatag ng mga payaw sa dagat na sakop ng Recto Bank. Pakinggan nyo to mga kababayan ko. This is very important for those Filipino who was fighting for the fisherman and all the Pilipino na lumalaban dito sa West Philippine Sea. Mabuhay kayong lahat. Itakwil natin itong mga taong traidor. Pero sa gitna ng kanilang paglalayag, dumating ang mga barko ng China. Ayan mga kababayan ko, napansin nyo papaliwanag ko to sa inyo. And I can't imagine right now ano kayang sasabihin ng mga fraud Duterte at ng mga pro-China vlogger after this video. Sa aerial video na ito, kitang-kitang paghabol ng Chinese Coast Guard vessel sa maliliit na bangka. Tignan nyo Isa sa mga sumamang mangingisda si Nelson Bello. Pag nakikita nila kami, lumalapit sila sa amin bago lang nagatakbo sa gilid, bago biglang manyover sa harap. Grabe, di ba? Lubhang mapanganib ang mga biglang pagmaniobra ng mga barko ng China na higit 10 beses ang laki sa ating mga bangka. Pinaniniwala ang mayaman sa reserbang gas at langis ang Recto Bank na inaangkin ng China kahit pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Correct. Kwento ng mga mangingisda, hindi raw ito ang unang beses na nakaranas sila ng panghaharas mula sa China. Talaga, hindi naman talaga. Pero may punto ako sa inyo. Ba't ko pinapakita ito ngayon Si Rodel Calbuena, tandang-tanda raw ng palayasin sila ng mga tauhan ng China Coast Guard. Binawaan kami ng speedboat nila. Yun ang pinapahabol sa amin. Minsan parang maiyak talaga sa na delikado ang buhay pero wala tayong magagawa yan kasi trabaho man natin. Diba mga kababayan ko? Tingnan nyo, yung hirap ng mga mangingisda natin. Yung mga kapwa nating Pilipino. Ayon naman kay John Pastera na sa pangingisda na rin lumaki, grupo-grupo sila kung pumalaot papuntang Recto Bank. Ito gusto ko malaman. Maging ang kanilang mga payaw, pinuputol daw minsan. Gusto ko malaman po ninyo to kung ano ginagawa ng China sa mga Pilipino nating mangingisda. At gusto ko pong ipamuka doon sa mga tao na sobrang puring-puri ang China. Sobrang flattered sa China. Sobrang humahalik sa puwet ng China. Ito yung ginagawa sa mga kababayan nating mga Pilipino. Harry Roque,
Oh, kamusta, Harry Roque? Ito ginagawa sa mga kababayan natin, no? Kiss pa sa China. Oh, Harley ka, ito pa. Oh, yung mga vlogger pag nagsulputan doon naman kumampi sa DDS. Oh. Di ba? Oh, ito ngayon ang harapin nyo. Mauunawaan nyo kaya to? Kung kalam ng sikmura at gutom ng pamilya nila ang haharapin nila sa mga susunod na buwan? Dahil sa prinsipyo ng paghalik nyo sa puwet ng China? Maraming salamat po, Ma'am Faye Tolentino, for your super chat, ma'am. Maraming salamat po. Thank you very much, ma'am. Ha? Tingnan nyo. Sana mga Chino at mga mangingisda mula Vietnam. Pag nangangawil kami o Even the Vietnamese militia nakikipagtulungan sa China. Eh, magkaalyado eh. pundo kami sa Baura, minsan ikot-ikutan kami, minsan natatakot kasi nirorombo kami, mabilis yung takbo nila, tapos bigla lang din hihinto. Para sa mga mangingisdang isang kahit Yung rombo, mga kababayan ko, yung biglang ganun, mabilis, tapos biglang hihinto. Yung tipong pag nakahinto, papatay nila yung makina, tapos kusa nila ibabangga doon sa mga vessel natin, sa mga mangingisda natin. Ganun ang ginagawa nila. hig isang tuka, pipiliin pa rin nila na bumalik ng recto bank. Titiisin daw nila ang kamay na bakal ng China, wag lang magutom ang kanilang pamilya. Diba, nakakahiya, mga kababayan ko? Even our fishermen right now, mga kababayan ko, ay nakakamba para sa kapakanan ng kanilang pamilya sa pangingisda. Yung pangingisda naman ng mga fishermen na yan, kung tutusin sa atin yan eh. Oo, sa atin yan. Hindi ko ipagkakailayan. Inilaban yan ni Trillanes, inilaban yan ng gobyerno ni Pinoy pala noon eh. Sila na mismo nagsabi eh. Diba? Tapos ang gagawin ng mga Duterte administration, pag mumukhang masama yung Aquino administration, tayo naman mga Pilipino, maniniwala naman tayo kasi wala tayong alam sa usapan nila. Diba? Ginamit yung kamangmangan natin noong mga panahon na yun. Eh ngayon mga kababayan ko, hindi na. Digital na ang buhay ngayon. Everything malalaman na natin. Diba? Grabe tayo niloko ng mga Duterte. Diba? Sabi ko sa inyo eh, ba't ako magagalit? May rason ako kung bakit ako nagagalit sa kanila. At bakit ko sila tinalikuran. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi sa pagbagsak nila mga kababayan ko. Ako, whether kahit saan mo ko makasama, babagsak ka man, naangat ka man, sasamaan kita. Basta nasa tama ka. Pero yung mga kabalbalan nilang ginagawa ngayon, mga kababayan ko, hindi ko na matake na hindi ako magsasalita for the Filipino people. Tapos yung mga pinapakalat pa nila, yung sabay na pagkukontent nila ganito, sabay na pagkukontent nila na masama ang mga Marcos, sabay na pagkukontent na paninira sa gobyerno natin, kahit di ginagawang tama, na napakasakit para sa akin, mga kababayan ko. Na meron tayong ginagawang tama, meron tayong presidenteng maayos, meron tayong presidenteng meron tayong presidenteng buti na lang may trash can ako dito. Meron tayong presidente na tumutulong sa atin. Ang ginagawa naman nila, mga kababayan ko, ay gusto nila, mga kapatid, na sirain pa tayo ngayon, mga kababayan. Yan ang gusto ko tuldukan natin dito, no? From now on, mga kababayan ko, ano kayang masasabi, no? Ng mga vlogger ni Duterte dito? Gusto niyo malaman kung bakit? Ito, papakita ko sa inyo, mga kababayan ko. And I want you na huwag kayong magugulat, mga kababayan ko. Huwag kayong magugulat. Kumalma kayo. Kasi, yung pag-uusapan natin, matindi. Oh, matindi to. Mga kababayan ko. Matindi. Mga kapatid. O, gusto nyo makita? Papakita ko sa inyo. O, papakita ko. Aba, ako, ayoko ng petiks. Gusto ko yung aratsyadahan talaga. Mga kababayan ko. Pero panawagan nila sa ating pamahalaan. Sana naman ma-proteksyonan yung atin para yung Pilipinas rin pa yung makinabang. Alam mo, pinoprotektahan kayo ng Pilipinas. Kapatid. Ito kapatid, totoo to ha. Pinoprotektahan kayo ng bansang Pilipinas. Minamahal kayo ng presidenteng nakaupo ngayon. Unlike doon sa dating presidente na pinagkalulu kayo noon. Hindi ako galit dito sa bata na to, mga kababayan ko. I know he is affected because what happened right now, mga kababayan ko, sila yung pinaka-main na apektado sa lahat ng hidwaan na to. Tayo dito sa Metro Manila, hindi natin mararamdaman yung problema eh. Kasi mga kababayan ko, sa palengke may isda tayo eh.
Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, yung mga nagdi-deliver ba, paano magkakaroon ng isda sa mga palengke, mga kababayan ko, kung hindi manguhuli itong mga kababayan natin manging isda? Paano nila mapapakain ng kanilang mga pamilya, mga kababayan ko, using ng kahanap buhay nila ipanging isda? Unang tinatanggal ni Duterte sa mga to, mga kababayan ko, kaya itatak nyo sa sarili nyo, mga kababayan ko, sila ay biktima dito ng maling mga ginagawa ng noon na administrasyon, mga kababayan. Di ba? Yan ang gusto nila, no? Maipaggurguran. Oh, well, pagbibigyan natin. Tuloy natin yung sinasabi ni Kuya. Hanggang sa ano? Hindi yung Pilipinas nga tayo, tapos ibang bansa naman yung umaani ng yaman natin. Di ba? Ang sakit, di ba? Being a Pilipino, naririnig natin yung mga salitang ganito sa kapwa nating Pilipino, mga kababayan ko. Na, ito totoo to, mga kapatid. Itinuturing na pain ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang panggigipit ng China sa ating mga barko at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Pero hindi raw tatapatan ng Pilipinas ng daha sa mga iligal na aktibidad ng China alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos. Mabait pa rin si PBBM. Diyos ko. The guidance of the President is very clear. We should be maintaining our temper in responding to these provocative actions of the Chinese Coast Guard. And we should still be professional in dealing with them. We don't intend to escalate the tension. Tama yan, mga kababayan ko. Talagang kailangan natin maging professional right now. Kasi panalo tayo eh. Sila na yung nangguguloy. Darating ang araw, makukuha natin yan. Promise, mga kababayan ko. Pero ubusin muna natin itong mga kalaban ng bayan sa Pilipinas. We don't want to incite any conflict with any country. Eto. Oh, sige. Eto, mga kababayan ko. Paano kaya lulusutan ni Duterte to? Alam nyo ba? Ganito si Duterte pagdating sa China. Mga kapatid. This is the reality. Wala akong magagawa kung ano man ang interpretasyon nyo. Pero ewan ko, magbago tingin nyo. Mga kababayan. Eto. Basahin natin. This is came from GMA News, mga kababayan ko. GMA News. Ito, ayan. Oh, ayan. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, peke. Gumagawa lang ako. Ayan, oh, GMA News, mga kababayan ko. Okay? Ayan. Galing yan sa GMA News yung balita na yan. Sabi dito, mga kababayan ko. Sabi dito, Duterte, I love Xi Jinping. Ow! Duterte love Xi Jinping. Ay! Need China more than anybody else. Ano, mga DDS, ano kayo ngayon? Pag nagkagipitan, hindi kayo kayang isalba ni Duterte. Mga kababayan ko. Kaya patuloy ang pagpapakalat nila ng mga fake news. Mga kababayan ko, hindi kayo sasalba ni Duterte kung magkagipitan, iiwanan kayo niyan. Ayan o, tignan nyo ha. Duterte, I love Xi Jinping. Need China more than anybody else. Nakakahiya, di ba, mga kababayan ko? Naturingang Pilipino, humahalik sa puwet ng ibang lahi. Ang sakit no, mga kababayan ko. Sinabi ni Duterte, mga kababayan ko, na mahal niya daw si Xi Jinping. At ang China lang daw ang more than anybody else, even sa lahat. Wow, napakasweet naman ni Duterte. Ay nako. Sabi pa dito, mga kababayan ko. And former President Duterte said, for being ready the Philippines President Rodrigo Duterte said on Monday that he loved Chinese President Xi Jinping. Diyos ko! Nako! Diyos ko, Direk Perdi, ano ba to? Oh, mga kababayan ko, andyan si Direk Perdi, ha? Hawak ko pamilya nyo, puntahan nyo bahay niyan. Mahalin nyo yan, mga kababayan. Anak ka ng teteng, tignan mo, mga kababayan ko. Oh, President Xi Jinping. Sabi pa dito, because the letter understood his problem. It's always willing to help.
Mr. President Duterte, bakit hindi nyo po sabihin kay President Xi Jinping na itigil niya yung panghaharas ng China sa ating mga fishermen? Total naman po, sabi nyo, nakakaintindi yung, naiintindihan kayo ni President Xi Jinping, sabi nyo, sabi nito, sabi ni Pangulong Duterte, he loves Chinese President Xi Jinping because the latter understand his problem and always willing to help. Anong tinutulong ni Xi Jinping? Yan ba yung tulong, yung pagsisiil sa ating mga mangingisda? Ay, ang galing mga kababayan. Direk, di ba sabi ko sa'yo, Direk Perdi, traidor yan si Duterte. Eto na, patunay. Nagkumahalik na sa puwetan ng China si Digong. Mga kababayan ko, kamusta naman yung mga Duterte vlogger dyan? Ano masasabi nyo dito? Yung amo nyo humahalik na sa puwet ng China. Assurance, praise the Father. Ano kaya masasabi ng mga Dutertards dito tsaka ng mga DBS at ng mga DBBS? Dutertards, yung mga hibang, tapos yung Duterte Balasubas vloggers. Tapos ano kaya sasabihin ng mga tagapainis ng mga vlogger na sumusuporta dito? Ano kaya sasabihin ng mga tatlong book na banateros? Yung amo nyo, sumahalik na sa puwet ng China. Ang sarap gumawa ng meme, no? King China. Ting, ding, 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 ding. King China. King China. 新时快乐，乐于习近平。Your dad is son of a bitch, man. Tutuloy natin. I just simply love Xi Jinping. He understood. He understand my problem. And he's willing to help. Duterte said on press conference in Davao before leaving the country to China to attend the Bao Forum of Asia. How sweet naman ni Xi Jinping, no, mga kababayan ko, no? Even former President Duterte loves Xi Jinping so much. And President Xi Jinping understand all the problems of PRRD, no? In the end, mga kababayan ko, yung ating mga fishersman ang binobomba ng binabangga ng barko ng China, yan pala yung nakaka-understand. Ay, sakit-sakit naman. Tignan nyo mga kababayan ko. Naiintindihan daw ni Xi Jinping yung kalagayan ng problema ni Digong. Bakit hindi kaya masabi ni Digong na Mr. President, Mr. Xi Jinping, totoo ba na binobomba niyo ang tubig ang BRP Sierra Madre? Yung mga resupply mission. Binobomba, hinaharang ng mga fishermen, yung mga mangingisda namin. Kita niyo yung galing ni Duterte, no, nanlalaglag. Sige, magbumoto pa kayo ng Duterte. Sabi ko sa inyo sabi ko, pag niloloko ko, babalahurahin ko dito. Niloloko ko ng mga yan dati. Di ngayon, di patunayan nila to. Hindi ako papayag nun, nakakababayan ko. Niloloko tayo Sabi pa dito, asked by the Chinese reporter on the relationship between the Philippines and China, the former president, sabi pa dito, the president said, it will be bloom into something big, beautiful like a flower. Sabi pa ni Duterte, ang hilig niya mag-sugarcoat dito Mga kababayan ko, sabi pa ni Duterte to, mga kapatid there's something big, beautiful like a flower, something bloom. Bloom mo mukha mo. Huwag mo kami niloloko.
Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko, ito pa pinakamatindi. He also believes China is important factor of the country. Build plan. Ang sakit mo, no? Biruin mo, kaya naman puhunanan ng bansa natin during that time. Nangutang ka ng 13 trillion sa China, binaon mo sa utang ang Pilipinas. Oh, may ebidensya ako, mga kababayan ko. Wag ako, ha? O bakit? May totoo sinasabi ko, may ebidensya ako. Oh, ito yung totoo. Oh, papakita ko sa inyo, mga kapatid. Kalma. Oh, kalma. Magkano problema ng Pilipinas during that time, mga kababayan ko? Even Sara Duterte, papakita ko sa inyo. Eto, sige. So, makita? Oh, during the Duterte administration, ano naging problema nila, mga kapatid? Para makita ninyo. Gusto ko kasi nakikita ng taong bayan, eh. Ayoko nang hindi nakikita ng taong bayan to. This is the very important fact, doesn't only factor to. Hindi, ano eh. This is the fact, mga kababayan ko. Oh, eto. Oh, during the Duterte administration, mga kababayan ko. Ito. Oh, ayan. Papakita ko sa inyo. Oh, ayan. Ito. Oh, ngayon. Paano nyo papabulaanan to? Oh, hindi. Ito. Talaga totoo to. Oh, Sara Duterte. Oh, in one day, spend 125 billion. Pulong Duterte, first in 3 years, nakagamit ng 51 billion. Oh, 46.5 million per day ang kinukuha niya sa Congress, mga kababayan ko, di ba? Even his father, mga kababayan ko, how much? 5.9 trillion pesos and 5 point, ito. O, lakihan natin. O, ayan, o. Makasabihin nyo, nagloloko ako, ha? O, ayan. O. Pagtatapos ng Aquino administration, 5.9 trillion ang utang, o, ni Aquino. Tapos pagdating sa Duterte administration, 12.79 trillion pesos, trillion na ang utang ng Pilipinas. Abay, magaling, mga kababayan ko. Tinalo rin nito, mga kababayan ko, na mayroong 51 billion. Oh, spend in one day, mga kababayan ko, how much? Oh, ayan o, in one day. Tapos unexplainable kung nasan yung mga pera. Confidential fund, mga kababayan. See? Kaya sasabihin nila, mga kababayan ko, that he also believed that China is the important factor in the country and build plans. Nakakahiya, Diyos ko po. I can't imagine na humahalik tayo sa puwet ng China. Even mga bayani natin hindi papayag dito. Kung nabubuhay lang si Rizal, baka man si Bonifacio tinaga ka pa. Totoo lang. Baka kung nabubuhay pa si Bonifacio o si General Luna, mamaya nagbarilan na kayong dalawa. Diba, mga kababayan ko? Oh, sabi pa dito, of course! Beginning pa lang, ha? And President Duterte said, of course, China is very important. Ingredients there, you factor almost everything from this hard start, but of course, it would not really be enough. Every day, the cost of money goes up. That the problem so many may have pricing today far difference from the last week, he said. Mga kababayan ko, sabi ni Duterte, so, I would say I need China. So, sabi ni Duterte, mga kababayan ko, so I said, I need China more than anybody else. And this time, our national life, I need China. I will not something switch. It's not true. And he said, Mr. Duterte, baka nakakakalimot ka. You are Filipino citizen. No? Mahalin mo yung ating bansa. May pahalik-halik ka pa sa bansa sa flag ng Pilipinas, eh. Nangaano ka, eh. Ipayakap-yakap ka pa sa bansa, natin, tapos sa bandang huli, hahalik ka sa puwet ng mga, ang Chekwa. Aminin mo, you know what's the reason kung bakit dumidikit sa China to ngayon, mga kababayan ko? Kaya pinagtatanggol ng mga magagaling na nagdagaling-galingan ng mga defender nila na ginagawa nilang tanga-tanga sarili nila sa social media.
You know what's the reason, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Si Duterte walang tatakbuhan kapag siya pinasok ng ICC. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Ha? Alam niyo kung tatakbuhan niya? Ito, totoo to, mga kababayan ko. Isa lang ang tatakbuhan ni Duterte. China. Mga kababayan ko. Believe it or not, mga kababayan ko, isa lang ang tatakbuhan ng mga yan kapag nahuli sila. China. Duterte, pag pinasok ng ICC sa Pilipinas niyan, tatakbo yan ng China. Doon magtatago yan. Hindi na babalik ng Pilipinas yan. Yan ang mangyayari sa kanila, mga kababayan ko. Even Roque, lahat sila. Ng mga pro-China, mga kababayan ko, doon sila magsisipagtago sa kakanlungin silang bansa. Eh, di makakapasok ang ICC doon, mga kababayan ko, di ba? Oh, kita nyo? Oh, sabi pa dito, ito pa pinakamasarap na rekado. Duterte said China will give another 500 million for Marawi. He, however, did not mention the currency. Magbibigay pa ang China ng 500 million kay Duterte. Ang galing. Baka gagamitin niya sa election, ha. Sana sa Marawi talaga mapunta. No, sana sa Marawi talaga mapunta yan. Wag lang gamitin sa election. Baka yan na yung confidential fund na hinihingi niyo. Yan ang sarap kay Duterte. Praise the Father. Oh, ito pa, sabi pa dito, I am not supposed to announce but nakita ko they are about to give us another 500 million. That's quite a lot. Additional for Marawi and I'm happy for Maranawans, he said, mga kababayan ko. Alam nyo, bantayan natin to no, kung makakarating sa Marawi itong 500 million. Baka mamaya patsi-patsi na naman na makarating dun eh. Tapos sasabihin nila, mga kababayan ko, bigay ng gobyerno, kulang-kulang. Buti pa si Duterte nakakapagbigay. I think mga kababayan ko na Duterte is running for senatorial candidate for 2025 election. Maybe, mga kababayan ko, he is running and sa tingin ko, hindi niya ibibigay ito, gagawin niya ang pondo sa kampanya. Ano pa sasabihin niya lang, dadali niya sa Marawi. Kung magbigay lang, hindi naman nahalukayin ng taong bayan yan eh. Kasi private funds ni Duterte yan, mga kababayan ko, tama ako. Pero yung mga taga Marawi magsasalita kung nararamdaman nila yan. Di ba? 500 million is enough para tumakbo si Duterte. Isa sa makakadagdag yan para tumakbo si Duterte bilang senador. And pag nanalo yan si Duterte, bumuo na naman tayo ng isang halimaw sa loob ng Senado. Sorry magalit ba kayo sa akin, pero totoo lang ako, mga kababayan ko. That's the reality, mga kapatid. Diba? Hindi, totoo to, mga kababayan ko. Kahit ipasok natin ang ICC sa Pilipinas, tandaan nyo to, tatakbo lang yan ng China. Mga kapatid. Tatakbo lang yan ng China kung saan walang huhuli sa kanya. Yun. Binalita po yan yung ilang araw pa lang sa Batang Genyo. Natatawa nga ako, mga kababayan ko eh. Diba, imagine niyo nagkikiss ass itong si Duterte doon sa China, sa presidente ng China, and he said he loves Xi Jinping more than anyone else, mga kababayan ko. Imagine niyo kung nakakaintindi pala si Xi Jinping sa problema ng mga kababayan, ba't hindi isulat ni Duterte kay Xi na itigil yung pangharas sa ating mga fishermen? Diba, Harry Roque? Oh. Dapat yun na sinasabi nyo, inuudyokan nyo yung matandang Duterte na sabihin kay Xi. Diba? Eh hindi, kayo parang kayo patuloy ang gumagawa ng ano eh. Even the Vice President, mga kababayan ko, walang sinasabi dito, tahimik. Kaya nga nakakadismaya eh. You know what's the reason yung ba't tinalikuran ko rin si Sara? Mga kababayan ko, sa gitna ng problema sa West Philippine Sea, gobyerno lang ang nandiyan. Baka nakakakalimot po masakit kasi ito eh. Baka nakakakalimot po si Vice President Sara Duterte that she is the Vice President of the Republic of the Philippines. Kahit na anong gawin niya, parte pa rin siya ng gobyerno ito. At ikalawa siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa na to. At kung ano man ang mangyari sa ating mga sundalong lumalaban para sa kapakanan natin, meron pa rin siyang pananagutan dito.
Ang alam ko, yung vice-presidente ng Pilipinas ay presidente ng sambayan ng Pilipino. Ang alam ko, yung vice-presidente natin is palaging kasama ng taong bayan. Alam ko, yung vice-presidente natin, isa rin sa mga empleyado ng taong bayan. Pero anak ka ng tete, yung vice-presidente natin, ang pinaglilingkuran, yung ibang bayan eh. Nakakatawa, di ba? Oh, tapos sasabihin nyo, masama ang Marcos. Ginigipit ni Marcos. Despite of many problem sa ating West Philippine Sea, si Marcos Jr. lamang ang nakita ko lumalaban at pumapalag for the Filipino people. Wala akong nakitang Duterte. Kaya yung mga nagpapakalat na magagaling sila, well, sige nga, i-debunk nyo nga ito. I-debunk nyo nga yung sinasabi ko. Sabihin nyo nga kung mali itong sinasabi ko ngayon. Diba? Ang alam lang ng mga defender nila, mga kababayan ko, ang alam lang naman ng mga defender nila, mga kababayan ko, manira. Sige, Buloy, tinataguan yung NBI. May magko-content pa ng ganun. Etong mga ito, palambing naman. Diba? Oh, eto pa yung mga ito, marami pa nasasabi. Let's face the reality. The main problem of ng Pilipinas ay ito. Yun ang tutukan nyo. Kahit kayo, yung mga tumitira sa akin, personal lang kayo kung ma-atake sa akin. Pero hindi nyo mabanatan, hindi nyo ma-debunk yung mga sinasabi ko. Kaya hindi ko kayo pinapatulan eh. Mga weak. Kayo. Kaya bilang na mga araw ninyo, in 2025, hindi kami maghahalal ng mga